si Spirit Guide Messenger po. Hi Gemini! Gemini, ikaw ngayon nabibigyan ko ng reading, ano? Sa reading natin, aalamin natin kung paano mo malalampasan yung takot mo, insecurities mo, yung nakaka-apekto sa iyong, no? Para hindi ka makapasok kasi sa bagong relasyon. Malamang na meron kang takot kasi, ano? Yung mga katulad sabi ko, insecurities, at saka alamin din natin yung kasalukuyan mo, no, na enerhiya at yung hindi mo nakakita sa paghahanap para sa isang romantikong partner, romantic life mo, ano, yun ngayon na ang aalamin natin sa ating mga baraha. Simulan ko muna, Gemini, sa iyong kasalukuyang enerhiya, no? Alam mo, Gemini, tingin ko sa'yo, meron kang tinalikuran. Tinalikuran dating samahan, relasyon, tao. Gamitin natin itong maliit na baraha natin. Tinalikuran mo to, Kasi meron kang hindi nagustuhan kaya tinalikuran mo siya. Malamang na dumistansya ka. Talagang kailangan mong lisanin yung samahan na yan. Kailangan mong talikuran. Ano? May pinagsisisihan ka dito, May Gemini na nag-struggle. Nag-struggle kayo. Nararanasan mo siguro ngayon. Nag-struggle ka. Familiar. Parang may black eye. Ang pahiwatig ng baraha, no? Malapit nang matapos yung struggle mo. Malamang na naghanap ka ng taong family na nakakita ko dito, no? Malamang umuwi ka sa family mo para merong taong mag-comfort sa'yo, no? Para maka-recover ka. Pero ang pahiwatig ng baraha, malapit nang matapos ang iyong struggle. Maaaring iba sa inyo, no? Magkabati kayo ng person mo, pero magkabati man kayo o hindi, itong karanasan mo, itong kaganapan na nangyayari sa'yo, nag-iwan sa'yo yan ng hindi magandang alaala. Kaya dito ko nakikita yung black eye. Parang, tinamaan ako dun, Siguro yung pa sa inyong Gemini, meron na kayo iba na karelasyon na parang pareho yung pattern. Naghiwalay, nagbalikan, naghiwalay, tapos kung hindi man pabalik-balik, or sabihin na natin na ikaw, Gemini, marami ka naging karelasyon, pero ito lang yung first time na nakarelasyon mong tao na ang lakas ng tama, yung ganon. Ang lakas ng dating na talagang nasaktan ka, na never mong pang naranasan before. Kaya yan ang nakakita ko. Kaya nga may black eye ka dito, Pero magkakabati kayo. Yung iba sa inyo, no? May Gemini din na umaasa kayo na makakahanap kayo ng taong magmamahal sa inyo. Katulad ng pamilya mo. Nag-iisip siya. Merong magmamahal sa akin. Yan ang sinasabi mo sa sarili mo, Maasa ka na nasaan kaya yung taong yan? Ganyan ka pa. Nakapangalumbaba ka pa. Nasaan kaya yung taong magmamahal sa akin? Nasaan kaya yun?
Pero kung ikaw ang Gemini na single, tingin ko sa'yo, tatanggap ka na ng manliligaw. Kung before ayaw mo magpaligaw, focus ka lang sa work, focus ka lang sa school, or sadyang ayaw mo lang talaga makapagrelasyon, ngayon, mag-iiba na yung enerhiya mo, open ka na. Parang, okay na ako, magpapaligaw na ako. Or kung meron ka mang mapait na kahapon, kakalimutan mo na yun. Kaya, yung iba sa inyo, sagutin ka man o hindi, tingin ko sa'yo, going forward ka. Manliligaw ka or magpapaligaw ka. Or papasok ka sa isang relasyon. At sa pagpasok mo yan, bit-bit mo yung alaala mo doon. Alaala ng kahapon. Lalo na kung ikaw yung Gemini na may past relation na naging broken heart ka, no? Kasi, eto yung transitioning time mo. Pagbabagong daloy ng enerhiya mo. Yan ang nagaganap sa'yo. Gemini, hindi mo alam yan. Wala kang malay yan. Wala kang malay. Pero lahat ng tao meron ganyan. At malamang ikaw, Gemini, eto yung tamang timing na or cycle na tinatawag na yung pagbabago ng enerhiya mo. Yan ang nakakita ko sa iyo. Si Ring. Dito rin may tatay parang bata. Tapos dito rin parang wini-welcome siya. Parang house, di ba? So malamang na yung iba sa inyo, hindi lang simpleng hindi lang simpleng tawag dito, magkarelasyon, mag-boyfriend, girlfriend, Meron talaga kayong malalim na samahan at konektado siguro yung mga bata, pamilya, bawa manugang mo, bayaw mo, hipag mo, yung ganun ba, sa inyong relasyon. Baka yung iba sa inyo naghiwalay kayo dito, umuwi kayo sa bahay ng nanay nyo, at doon kayo naglabas ng sama ng loob, Pero magkakabati rin naman kayo. Malamang na dahil sa bata or merong papasok sa gitna sa inyo para pag-antag dito, pagbatiin kayo, nakakita ko. Pero kung sa kasalukuyan mong romantic life, teka lang, kuha muna ako ng baraha. Kasalukuyan mong romantic life, snake. Meron tayong snake. Nakakita ko sa'yo, meron kang mapapalampas dito lumipad siya, jumping card. Guide. Meron kang mapapalampas na opportunity na which is masasabi kong bad investment ang ginawa mo, Gemini. Dahil kulang ka sa katatagan. Kaya kailangan mo ng guide dito Ayan lumabas yung guide. Kailangan mo ng mentor. Kailangan mo ng masasandalan. Kailangan mo ng merong magtuturo sa'yo. Magbibigay ng advice, magbibigay ng gabay. Dahil nga, kulang ka sa katatagan. Kaya napaligtas mo yung magandang tsansa. Malamang, yung iba sa inyo, tingin ko, meron kayong issue sa sa pananalapi. Lalo na kung meron kayong mga anak na konektado dyan, hindi naman kasangkot sa inyong relasyon. Refusing to see. Change your focus. Baba natin ng konti. Hindi natin nakita yung maliliit na baraha. Natalo sa malaki. Gemini, kung dati ang samahan nyo maganda, stable, Ngayon, ito ang naghahatid sa'yo ng anxiety, kahinaan. Malamang na nawalan ka ng tiwala sa person mo. O yung inaasahan mo, akala mo, pareho kayo ng dreams, pareho kayo ng goals, nagplano kayo,
nag-focus kayo, pero wala. Malamang itong person mo, hindi nag-iba yung landas niya. Na naiwan kang mag-isa. Ikaw lang ang nagano. Like for example, yung iba sa inyo, no, hindi lahat, naging mag-business partner kayo nito, no, Gemini, or mag-asawa, kung mag-asawa kayo, na inaasahan nyo, inaasahan mo yung person mo na magtutulungan kayo, kumbaga, basta, inaasahan mo tong person mo. Pero, siya yung trumahidor sa'yo. Kung sino pa yung taong pinagkakatiwalaan mo, siya pa yung trumahidor sa'yo. Hindi ko alam kung paano kanya trinahidor, Wala akong nakakita sa baraha at hindi ko naman itatanong sa baraha. Pero yan ang nakakita ko. Na tingin ko naman, mapag-uusapan niya naman ito ng maayos kung magtatapatan kayo, Kung magiging, pero refusing to see kasi, Kaya kung magtatapat kayo sa isa't isa, tapat ang usapan nyo, Mag face to face kayo, magsasabihan kayo ng tunay nyo sa loobin, din nakakita ko naman na madadala naman sa usapin. May ibang Gemini, kung meron kayong mga pagtatalo about sa pera or material, meron din siguro kayong mga practical worries, tulad ng mga budget sa bahay. Nakakita ko na pansamantala lang yan. Pansamantala lang. Ayaw lang pansinin ng person or maaaring ikaw mismo. Pero pansamantala lang yan. Malulutas niyo yan. Malulutas niyo yung pera, yung money issue, crown chakra. Malulutas niyo kung gagamitin niyo yung utak niyo. Magiging wise kayo. Magbabudget kayo, in other words. Yung ibang Gemini, na-miss mo ang romantic life mo. May dumating. May dumating na kasi yung ibon parang dumaan lang Kaya nakakita ko dito, may dumating sa'yo na sayang romantic life mo pa naman to. Dumating to sa buhay mo, itong person na to, pero napalampas mo siya. Maaring mas nag-focus ka sa pera. Kasi focus Ayan na naman. Sorry ha. Yung focus at saka yung pera is nagkabaliktad yung F at saka P. Sorry. Change your focus. Nag-change ka ng focus mo. More on, nag-focus ka sa pera or sa material na bagay. Kung saan ka nag-focus, hindi ko alam. Yan lang sinasabi ko, ikaw nang bahalang mag-validate dyan. Ikaw nang bahalang sumuri. Sarili mo naman yan, Pero yan ang nakakita ko sa'yo. Na masasabi ko, sayang. Kasi dumating Dumating yung tsansa. Pero, napalampas mo. Napalampas mo yung pagtatagpo. Pinagtagpo kayo dito ng tadhana Alam mo yun? Kung lalaki kang Gemini, malamang sa iba ka nag-focus din, Nag-focus ka sa iba. Kaya, sinasabi sa'yo dito, dinala na sa'yo ng tadhana. Binigay sa'yo ng tadhana. Sinayang mo. Moving on. Dito natin ilagay yan. Total maliit naman yung barahin natin dyan sa kabila. Moving on. Okay, moving on. Yung iba sa inyo, tingin ko, yung enerhiya mo sa ngayon, parang pagimik-gimik ka na lang, Hindi ka pumapasok talaga sa pinaka-deep relationship. Dahil sa ganyan ang enerhiya mo, nakakita ko sa'yo, unstable ka. Unstable yung puso mo, unstable yung isipan mo, maaari din dahil sa pag-uugali mo, meron kang ugaling seloso, selfish,
Puno ka ng insecurity, yung iba sa inyo, yung person mo, hindi ka binibigyan ng atensyon. Kaya yung moving on dito, hindi yung move on sa yung normal na naririnig yung move on. Nagmo-moving on ka dito sa sarili mong kagustuhan na parang, yun nga, gimmick-gimmick ka na lang, gano'n na lang. Hindi ka na pumapasok sa deep relationship. Yes, move on ka, pero not in a deep relationship. Parang nag-move on ka lang, then eto papasok ako sa pastime. Ganun lang. So yun ang nakakita ko sa iyo. At yung kasalukuyan mo hindi nakakita sa paghahanap para sa isang romantikong kapartner. Ikaw kasi Gemini, naghahanap ka ng choose your battles. Naghahanap ka ng taong practical, financially secured, at yung tipong tao na magbibigay sa iyo ng kaginhawahan. Heart chakra. Sabi ko na nga ba, Yes. Sabi ko na nga ba, Tingin ko sa'yo, hindi mo inuunawa yung sitwasyon mo o yung kabuhayan ng person mo. Gemini? Maring itong person mo, meron din siyang pinagdadaanan. Marami siyang battle sa buhay. Hindi lang ikaw, Gemini, siya rin. Pero, hindi mo siya inuunawa. Hindi mo siya tinatanong kung ano ba yung nararanasan niya sa everyday life, kung meron ba siyang pinagdadaanan, kung meron ba siyang financial na problema. Hindi mo siya tinatanong at hindi niya rin ma-open sa'yo. Tapos ikaw naman, ang hanap mo, kalinga, pansariling kagustuhan lang. Yun ang nakakita ko sa'yo. Okay? Yan ang pahiwatig sa'yo ng baraha. Okay, Gemini? Crowd. Gemini, tingin ko sa'yo, naghahanap ka talaga ng stable na samahan. Kasi crowd na nga dito So, stable na samahan ang gusto mo. Financially stable, yung makakarelasyon mo, gusto mo ang romantic life, luxurious life, fancy life, yan ang gusto mo. Sure. Pearly shell para maging single ka man na Gemini o hindi sa isang relasyon kailangan mong mag-effort gumawa ng castle, 'di ba? Sa seashore, 'di ba? Gagawa tayo ng castle So effort 'yun. I-build mo 'yun. Magbi-build ka ng relationship mo. At kung naghahanap ka ng better person, mayaman, gwapo, sinasabi sa ng baraha dito, nakikita mo ba to? Ayan, 'di ba? Alam mo yung sa dagat, 'di ba? Gagawa ka ng castle ng buhangin, 'di ba? So, mag-e-effort ka dyan. Alam mo yan? Meaning, ipapolish mo yung sarili mo. Bawa gusto mong magkaroon ka ng boyfriend na gwapo, kailangan maganda ka rin. Diba? Dito Kailangan, kung gwapo ang gusto mo, kailangan maganda ka rin. Huwag yung mga may tiga-tigawat yung pisngi mo. Kung yung person mo gwapo, diba? Makinis, kailangan ganun ka rin. Or magpaderma ka, magpabelo ka, magpaparitoke ka. Diba? Kailangan i-level mo yung kung meron kang mataas na hangarin, meron kang mataas na gustong mata mo. Kasi yan ang nakakita ko sa iyo. Yan ang pinapahiwatig ng baraha. Okay? So, kung gusto mo ng romantic life na luxurious, fancy, kung gusto mo na financially stable, gwapo, may tsura yung magiging person mo, dapat ikaw rin mismo, i-polish mo yung sarili mo.
i-level mo doon. Gusto mo matalino yung dapat ganun. Kung gusto mo makapag-asawa ng doktor, dapat para mas mabilis, mag-take ka rin ng medicine school, di ba? So, marami kang kaklase doon. Lahat kayo magiging doktor, di ba? So, ganun yun ang paliwanag sa nitong barahang ito. Okay? Kaya, sinasabi dito na makakabuti na humanap ka ng kasing level mo. Or, naghahanap ka ng tao na pwede mong maging kasosyo sa business. Yung tipong pareho kayong may business sense or level dedication, commitment, ambition na pareho. Which is kailangan, kung yung person na yun, ganun ang hinahanap mo, kung mas mababa sa'yo, dapat hahanapin mo yung kasing level mo. Diba? Or kung hahanap ka ng mas mataas na level sa'yo, kailangan itaas mo rin ang level mo para magkapantay kayo. Yan ang pahiwatig sa'yo ng baraha ngayon. Naget mo yan, Gemini? So, yung mga hakbang na maaari mong gawin para maging mas open ka sa pag-ibig at sa bagong connection mo, no? Kung ang hanap mo yung tipong pareho kayong merong business sense talaga, din yan. Yan talaga ang masasabi ng hakbang kasi naman ang pahiwatig ng ating baraha no? Yung ambition mo. Kailangan meron kayong same level. Commitment, ambition na pareho mo. Kailangan ikaw mismo maging successful ka nang sa ganun matagpuan mo siya no? Sa mga tugatog ng iyong matagumpay na buhay. Just like gusto mong person mo, mala-artista, mag-artista ka na rin. Or pumasok ka sa mga production na maraming artista para mapangasawa mo yung artista or maging business partner mo, yung mga nasa production, maging producer ka, director ka. Yun ang pinaka mas mabilis na daan para magbukas yung gusto mong, yung iyong hinahangad, yung iyong kung ano man yan, hindi ko alam. Meron kang hakbang na gagawin dito, pero unahin mo i-manage yung sarili mo. Yan ang pahiwatig sa'yo ng baraha. Oops. Madilim fire. Sa fire na to, alam mo yung yung mga gamo-gamo, 'di ba lumalapit diyan sa sa apoy, sa liwanag. At sinasabi ng nanay, huwag kang lumapit diyan, maapoy diyan. Mainit diyan, mapapaso ka. So, na nakakita ako sa dito, kailangan mo ng proper manner. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing bawal lumabas, bawal lumabas. Okay? Lalo na kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat pag-aralan mo. Physically, mentally, emotionally. Para mas maging open ka sa connection nyo. At ganoon din sa person mo, sa magiging person mo, kung sino man siya. Walang gender yan, Pero kung ikaw naman ng Gemini na may karelasyon, gumawa ka ng hakbang na pareho kayo magiging satisfied sa inyong samahan. Maging open kayo. Maging open kayo sa isa't isa. Nang sa ganon, kasi nakakita ko rin dito, no? Mukhang Gemini, magiging successful ka dito, Teka nga. Mukhang magiging successful to si Gemini. Bakit? Naka-relax ka na lang, Mukhang magiging successful ka, Gemini, Pabasa-basa ka na, relax ka. Oo. Pero, konting push pa, Gemini. Konting push pa. Malamang ikaw ang Gemini na merong karelasyon at merong kang hinahangad sa inyong samahan, Pero kailangan mo pa ng konting push para makamit mo yun.
then dito ko nakakita sa'yo ang pagiging successful mo. Mga hakbang na maaari mong gawin mong maging kaakit-akit ka. Mag-effort ka. Kahit saan pang anggulo ng buhay mo, kailangan talaga ng effort, Gemini. At magtulungan kayo. Tulungan kayo ng person mo. Ikaw na ang magsimulang mag-effort dito. Kung yung person mo, hindi siya nag-e-effort, ikaw na muna ang magsimula. Ang galing naman ng baraha mo, no? Sinasabi dito sa iyo ng baraha, huwag kang umasa na merong sa relasyon nyo, huwag kang umasa na umasa ng kapalit. Oo, I'm sorry, nasagi ko yung sinasabi ng person, huwag kang huwag kang umasa sa person mo na bibigyan, bawa yung binigay mo sa person mo or meron kang ginawang effort para sa person mo. Just for example lang, birthday niya, nagbigay ka ng birthday gift, Tapos, huwag mong asahan na yung binigay mong birthday gift sa kanya, itutumbasan niya. Sinasabi sa'yo ng baraha, dito sa person mo, para mas lalo kayo maging open sa inyong connection, kailangan, yung kusa ka magbigay sa kanya. Kung ano yung gusto mong ibigay, huwag mo nang hintayin. Pero, ikaw ang dapat mauna na magpakita ng ganong klaseng kagandahang loob, yung ganon, yung way ng pagmamahal. Sa simula siguro hindi ka niya aanhin kung meron kang karelasyon or kung meron ka ngayon pala darating itong person na to. Sa simula siguro wala siyang ganong klaseng, meron kasing mga ganong klaseng tao, lalaki, mga babae, kahit anong gender, na hindi sila masyado mahilig sa surprise, yung ganon. Hindi sila magaling sa ganon, sa pagsisetting ng mga surprise, pero nasasayahan sila pag sila ang ginagawa ng ganon. Pero pag sila ang gagawa, hindi sila masyadong magaling sa ganyan. So, malamang dito sa relasyon nyo, bigyan mo lang siya ng mga ganong klaseng that later on, magbabago rin siya. Ikaw ang magiging leader dito, Kaya sinasabi sa dito ng baraha, konting push pa. Kasi sa kakaganyan mo, magbabago din yung kung ano man ang ugali ang meron ng person mo. Yan ang hakbang na maaari mong gawin, Maging kaakit-akit ka, hindi yung panlabas na akit, yung mga kilos mo ba, maging nakakainganyo, kumbaga. Iba sa inyo, magtulungan kayo sa simula pa lang. Mag-offer ka ng tulong, huwag kang umasa na may kapalit. Basta ipakita mo lang yung sincerity mo sa person mo, na okay lang kahit na walang kapalit, mahal naman kita parang ganun ba. Alam mo, yung tingin ko yung iba sa inyo, dalawa yung lumapaw, sige, dalawa na lang siya. Knight, fame. Yung iba sa inyo, gusto niyo bang bumili ng bahay? Nagbabalak ba kayong bumili ng bahay? Kasi dito may parang mga baby natutulog, may kama. So, yung sabihin bahay, home. Kung nagbabalak kayong bumili ng bahay, makakabuti. Lahat ng gagawin yung action, magkonsultahan kayo. Si nanay. Kailangan dito. Pero talagang dito, communication talaga nakakita ko, Huwag mong tutulugan itong person mo. Kailangan mag-usap kayo bago kayo matulog, Para at least, bawat kaganapan, kung sino man ang merong tanong sa isipan, gustong sabihin, at least alam nyo. Hindi iisipin ng isa na, ay, lulukohin lang ako nito, yung ganon. Kahit na sabi mo mag-asawa kayo, or let's say, yung isa sa inyo ay nasa abroad, ikaw nasa Pilipinas, di ba? Kaya kasal kayo o hindi. Kailangan, kahit papano, ito nakalagay dito, may kama, may natutulog mga bata, Pero, malamang yung iba sa inyo, LDR, malayo kayo sa isa't isa.
Kaya still kailangan nyo pa rin ng communication dito. Ipaalam mo ang bawat action na gagawin mo, yung nagaganap sa buhay mo. Para hindi isipin ng isa na niloloko mo siya. Okay? So, paano mo malalampasan ang takot mo at saka insecurities mo, no? Para pumasok ka sa isang relasyon, sa bagong relasyon, kaya may asawa ka man, kaya divorce ka, kaya single ka. Pero alam mo, Gemini, ano, ang nararamdaman ko kasi sa'yo, lalo na kung single ka, no? At kung ikaw ang Gemini na in a relationship, nakakita ko sa'yo, puno kayo ng inspirasyon, paghahangad. Kasi dito, fame, di ba? Meron tayong fame. So, meron kang inspired ka dito. Naghahanap ka at the same time. At para malampasan mo yan takot mo at saka insecurities mo, no? Yung pagiging insecurities mo, tingin ko sa'yo, tinatago mo to, Gemini. Hindi mo nilalantad. Sa panlabas, kung titingnan, masayahin ka, yung normal na hindi ko alam kung ilang taon ka, no? Pero, ganun ang energy mo. Hindi mo nilalabas. Parang, wala. Nasa loob. Pero ang totoo niyan, nauuwi ito sa negatibong action mo eh. Alam mo yun? Just like na merong part na yung insecurities mo, hindi mo nilalabas. Kaya nauuwi sa pagka-mayabang, nauuwi sa pagka-mataas. Kasi ayaw mo ipakita yung negative side mo, yung kahinaan mo. Kaya pinapakita mo na matapang ka. Nauuwi ka sa walang pasensya. Kasi nga, ayaw mo ilabas yung tunay na ikaw, yung tunay na kahinaan mo. Ang nilalabas mo, yung kabaliktaran. Alam mo yun? Nakaka-apekto yan yung ganyan sa isang samahan. Ano? Kahit ano pa ang relasyon ang meron kayo, ano? Kahit anong gender ang meron kayo, nakaka-apekto yung ganyan. Nawawalan ka ng self-control. Nakakita ako rin ng pabago-bago ng takbo ng isip mo dito. Lumalabas ang pagiging dominante mo. At yan ang dahilan, nayayanig ang person mo. Or nakaka-apekto yan sa inyong samahan. Okay? Hindi ka na naiintindihan ng person mo eh. Wala na kayo sa the same page ng person mo. Pero itong person mo, gusto kanyang balutin ng pagmamahal, gusto kanya suportahan. Kung aalisin mo yung sarili mong ganyang ugali. Kapag kulang kayo sa idea or hindi nyo totally kilala ang feelings ng isa't isa, no? Dito namumuo kasi ang insecurities, yung pagdududa, pagbibintang, mga maling pag-aakala, haka-haka, kuro-kuro. Tatatak talaga yung ganyang pag-uugali. Pero, kung eto kasi nakakita mo naman, obvious naman, di ba? Kung ganito yung makakita ng person mo, or ikaw mismo, ganito yung mo sa person mo, or vice versa, siya ang magaganito sa'yo, gaganda ang inyong samahan, tatatag ang inyong samahan. Ang inyong pagkakakilala sa isa't isa. Kung aalisin nyo yung pansarili nyong hangarin, yung mga negatibo nyong ugali, yung iba naman, malamang pera. Dahil sa walang pera, kasi pag walang pera, dyan na nagmumula yung awa, yung insecurities, yung sari-saring negatibong pag-uugali. Yun kasi yun. Yung iba sa inyo, no? So, para malampasan mo ang takot, insecurities mo, no, iwasan mo yung sobrang paghahangad. Dahil kung ikaw ay may hangad, ganun din ang person mo. Meron din siyang hangad. Diba? Lahat tayong tao meron. Nagkataon lang kayo magkarelasyon. Okay? Gemini, na-get mo yan? At ang hakbang na maaari mong gawin para maging mas open kayo, no, sa pag-ibig nyo, sa inyong bagong connection, sa inyong relasyon, maghanap ka ng ka-level mo. Yung tipong pareho kayong
level. May business sense or same level ng looks, education, dedication, commitment, ambition. Yung pareho. Pareho kayo. 'Di ba? At least, sa ganung way, makaka-resonate ka. Parang reading ko. 'Di ba? Pag naka-resonate ka, masaya ka, 'di ba? Ay, aking energy yan. I claim it, 'di ba? Ganon din yan pag may karelasyon ka. Mas maganda na pareho kayo nakaka-resonate sa isa't isa. Pag hindi mo nare-resonate yung feeling ng isa, questionable sa'yo yun, di ba? So, mangyayari, haka-haka, kuro-kuro. Mapapalayo ang feelings niya sa isa't isa. So, yan ang mga hakbang, mga dapat mong gawin, mga dapat mong alisin, yung mga paghahangad mo. Okay? So, communication. Madali makapag-communicate pag nakaka-resonate kasi sinasabi ng isang tao. Okay, Gemini? So, Gemini, kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na mag-validate. Ang sa akin, ito ang nakita ko, ito lang ang ihahatid ko sa iyong mensahe. Okay? Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At maraming salamat sa iyong like, share, comment. At sa mga cross-watchers, maraming salamat at naligaw kayo. Sa mga bago kong subscriber, maraming salamat din po. Namaste po. Bye-bye.